Pwede na. May isang bansa sa malayong silangan, pirangalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukat ka. Bagong pir, bagong kaliwayaan, sa mga dayuhan, manipilong unang panahon. Tingnan ang iyong mga mata, panahon na sa ng apayahawa. Okay, mapagpalang hapon, araw o gabi sa lahat ng ating po mga tagapakinig. Saan man kayo naroroon, samahan niyo po kaming muli sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin dito sa aklat ng Deuteronomy. Napakahalaga po ng aklat na ito sapagkat ito ay ang huling aklat na isinulat ni Moses. Ito ay mga habilin para sa ating mga new generation na hiwalay doon sa mga ninuno natin na talagang nakaranas nang kasama nila ang ating Messiah na si Yahweh the Son. Kaya ikinikwento dito ni Moses ang kanilang mga naranasan nung sila ay naglalakbay sa ilang. Kaya samahan niyo po kami sa pagpapatuloy sa pag-aaral ng aklat na ito. Mapagpalang hapon. Matanong ko lang sis, yung itong Deuteronomy, yung nabanggit mo kanina, Mhm. para ito sa mga bagong henerasyon bago sila tumawid sa Jordan. Okay, oo. So, mag-proceed muna tayo. Pag may mga reaction po, butt-in lang. At paki-mute po yung mga hindi po magsasalita. Okay. Ang isang dako ng pagsamba. Okay. Ito yung banal na dako. Verse 1. May echo po. Paki-mute po yung hindi nagbabasa. Ito ang mga kautusan at batas na dapat ninyong maingat na sundin sa lupain na ibinigay sa inyo ni Yahweh ang alahayam ng inyong mga ninuno upang ariin habang kayo ay naninirahan sa lupain. Ganap na sirain ninyo ang lahat ng mga dakong kasuklam-suklam sa mga mataas na lugar o mga bundok at burol. Kasi usually dun sila naglalagay ng mga altar para kay Baal o kay mga Asher pole sa matataas na burol or bundok. At sa ilalim ng bawat malalagong puno kung saan sumasamba sa kanilang mga idolo ang mga bansang inyong palalayasin. Sirain ninyo ang kanilang mga idolo, mga altar, mga banal na bato. Durugin at sunugin sa apoy ang kanilang mga Asherah poles o mga obelisk at burahin ang kanilang mga pangalan mula sa mga lugar na iyon. Sa mga ngayon lang yung obelisk kasi yung maliit na pyramid. Kasi napakalaki kung gagawa ka ang pyramid, napakalaki ng area na kakailanganin. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng poste at nilagay ang pyramid, maliit na pyramid dun sa tuktok ng posting yon. Katulad ng makikita natin sa Washington DC, sa Vatican, ultimo yung ni Rizal, yung monumento ni Rizal ay may pyramid sa tuktok nun. Pero hindi natin masisisi ang ating pambansang bayani kasi patay na siya nung ginawa yung kanyang monumento. So, mayroon ba niyan dito sa atin sa may makikita tayong ganyan dito sa atin? Na obelisk? Yung sinasabi nila sa may Quezon Memorial Circuit, pero parang hindi ko naman napapansin. Parang mga angel ang nandoon. Meron ba tayo niyan? Kasi ang itsura ng obelisk ay merong
pyramid sa taas. Oo, pyramid sa taas. Pero kasi kinalat sa bansang Ophir ay mga crucifix kasi yun ang Oo, ano ang mga mananakop kumbaga yung kanilang baligtad na espada, di ba? oo. Crucifix mula sa ano yung mga cross ng panahon pa ng Babylon, Egypt. Mm. Yung So parang ang ano, ang masasabi lang natin na obelisk ay yung nasa monumento na Rizal. oo, Kasi talagang itsurang ano siya, itsurang pyramid yung taas niya. oo. Pero diyan sa may ano sa may himlayang Pilipino, may mga ano diyan, may area ng ano ng may nababakuran ng mga mausoleo, lahat ay pyramid ang shape ng bubong. Ah, ganun, oo. Oo, sabi ko Hindi ngayon ko ko lang lang na notice. napapansin, oo. Oo, napapansin ko na nun pero ngayon ko lang na i-connect na baka mga builders ang nakaano doon, mga Oo, masonry yan, di ba? oo. Baka mga builders ang naka doon. Kaya kasi puro tayo puro pyramid ang itsura ng kanilang mausoleo, yung ano, Mm, bubong. mm. Even sa sa Paris, 'di ba? Yung Oo. kanilang kinabit doon na glass sa may pinakamalaking museum nila, 'di ba? Mm. Pyramid din 'yun. So ang sabi pag may pyramid ay nandun ang pamumuno ng Babylon, 'di ba? Sabi pag may Oo. parang ganun. Simbolo Connected. yan ng mga Babylonians eh. Oo. May paglilinaw pala tayo dito. Paglilinaw. Okay. Nabigo ang mga Israelita na sundin ang mga tagubiling ito na ibinigay ni Moses. Ang una at ikalawang aklat ng mga hari ay nagpapakita na hindi nila winasak ang mga mataas na lugar, mga idolo at mga Asherah poles o obelisk na ginamit ng mga Canaanites sa kanilang pagsamba sa mga idolo. Ayun, kaya pala Mm. hindi na ginawa ng mga Israelita. Bukod dito, paulit-ulit na nakisali ang mga Israelita sa pagsamba sa mga idolo na labis na ikinagalit ni Yahweh, kaya't kanyang ipinangalat sila sa iba't ibang bansa bilang parusa. Ayun, kaya Oo. pinaghiwa-hiwalay. Oo. Yun ang kaparusahan pala niya. Kaparusahan Yung nila. pagkakawatak-watak dati noon, kung Mm. isang komunidad lang ang ang bansa natin. Pero kaparaanan din yun at the same time, pagpapalaganap ng Oo. katotohanan, di ba? Mm. Okay. Kaya lang Kaya kasi nga, instead na katotohanan yung ano, yung dala-dala ng mga Israelita, sila ngayon itong nabura. Yung sila nabura ang yung kultura. impluensyahan. Oo, Oo, sila sila ang ang influence. naimpluwensyahan. Kaya nabura ang kultura nila. Mm-mm. Kaya salamat Pero na lang ang, sa mensahero dahil muli itong binuhay sa atin. oo. At saka, may sabi doon na, actually, hindi naman sa buong Israel, pero sinabi sa na ang pagpapala sa mga bansa ay padadaanin niya, di ba? Hmm. Padadaanin niya sa mga Israelita. Verse 4, kapag kayo ay sumasamba kay Yahweh, ang ating alahayam, siguraduhin na hindi ninyo tularan ang daan at pamamaraan ng mga Kanaanay. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh, ang ating alahayam, mula sa lahat ng inyong mga tribo upang ilagay ang kanyang pangalan doon bilang kanyang tahanan. Sa lugar na iyon, dalhin ninyo ang inyong mga handog na susunugin, mga handog, mga ikapu at mga espesyal na regalo o anumang ipinangako ninyo bilang kusang loob na handog, tulad ng mga panganay ng inyong mga hayop. Doon, sa harapan ni Yahweh, ang ating alahayam, kayo at ang inyong mga pamilya ay kakain at magsasaya para sa lahat ng inyong pinaghirapan dahil pinagpala kayo ng ating alahayam. So yung fellowship offering Kaya Hmm. pala ang tanda ko ang sabi ng mensahero, yung mga yung mga pagpupulong na ito, hindi para sa akin. Ito ay para sa inyo. Hmm. Upang kasi sinasabi niya, pwede naman tayong sumamba sa kanya-kanyang bahay. Pwede naman tayong bakit kailangan pang magbiyahe tayo, magtipon-tipon sa house of prayer. Pero ang sabi naman sa Hero, hindi ito para sa akin, para lang sabi na mayroon ako follower. Hindi, para ito sa inyo kasi
kailangan mong magkaroon ng yung kultura, yung pagsasamahan. Parang isang nagbabagang uling. Pag isineparate mo yan, mamamatay ang kanyang ningas. Parang ganon. Kailangan Oo. magkasama-sama kayo para yung Bilang energy pag nyo, ano lang, bilang pagpapalakas sa isa't isa 'to, yung yun, pagsasama-sama. oo. And Oo, at the same time, yung kanilang kultura ay nabubuhay ulit kapag sila ay oo, sama-sama. hindi nakakalimutan, oo. Oo, Pati yung mga anak, di ba? oo. Hindi daw Kaya nga para sa kanila. sabi ni King Yahushua, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao ginawa para sa Sabat. Oo. Yung iba kasi parang ang Sabat parusa. No, it is Oo. para sa iyo. Ikabubuti ng katawan. Kasi Tsaka tingnan mo, sa atin din, 'di ba? Kung hindi tayo nagkikita-kita sa sa Sabat, hindi naman tayo magkakakilala, 'di ba? mm, Tsaka yung pagsunod na pag-aalay, di ba? Ang hirap Oo. kayang gawin mag-isa yun. Hindi mo magagawa Oo. yun. Mag-aalay ka ng kambing, Oo. ikaw lang mag-isa. Tapos kakainin mo yun, di ba? Oo. Kailangan talaga may magkakapatid ay magkakasama. Mm. Nagbabanding. Okay. Verse 8. Hindi ninyo dapat gawin ang ginagawa natin ngayon kung saan ang bawat isa ay gumagawa ng ayon sa kanilang nakikita na tama. Dahil hindi pa ninyo nararating ang lugar ng pamamahinga at ang mana na ibinibigay ni Yahweh, ang ating alaham sa inyo. So yung ginagawa pala nila noon ay kanya-kanyang interpretasyon kung nakikita nilang tama, ano? Oo. Verse 10, ngunit kayo ay itatawid sa ilog Jordan at maninirahan sa lupain na ibinibigay ng ating alahayam sa inyo bilang mana. At bibigyan niya kayo ng kapahingahan mula sa lahat ng inyong mga kaaway sa paligid upang kayo ay manirahan ng ligtas. So, kapahingahan kasi wala na silang ginawa kundi magkipaglaban at itepensa yung kanilang Oo. bayan eh. Verse 11, pagkatapos sa lugar na pipiliin ni Yahweh ang ating alahayam bilang tahanan ng kanyang pangalan, doon ninyo dalhin ang lahat ng aking iniuutos sa inyo, ang inyong mga handog na susunugin at mga alay, ang inyong mga ikapu at espesyal na regalo, at lahat ng mahalagang bagay na ipinangako ninyo kay Yahweh. So, tahanan pala niya yung Palestine, yung ng kanyang pangalan, no? At doon kayo magsaya sa harapan ni Hawa, ang ating alahayam. Kayo, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga alipin na lalaki at babae, at ang mga Levita mula sa inyong mga bayan na walang bahagi o mana na kanila. So, ang pagsasaya sa harapan ni Hawa ay iniutos din pala niya. Doon kayo so hindi bawal ang mag-party o magsaya basta sa harapan ni Hawa. Ibig sabihin, naaayon sa kanyang kautusan. So, Naaayon sa mga kapistahan, 'di ba? oo. Opo, yung mga kapistahan. At ang Kasi may mga mga kapistahan kapistahan ninyo, tayo na pwede kang magsaya, may mga kapistahan din oo, naman na hindi ka pwedeng magsaya, magsaya. mag-awitan, magkainan, Oo. maglaro, di ba? Sa Oo. kanyang kapistahan, hindi yung piyesta ng na may mga Piyesta ng lechong patay. baboy, di ba? Oo. Piyesta ng patay, Halloween, Oo. Valentine's, nako, Xmas, yan. Oo. So at saka walang mga ang inaalay ay hayop, malinis na hayop, hindi kung Mm. ano-anong, 'di ba? Yung ibang yung mga bata, mga tao ang inaalay, nagkakaroon pa ng mga kahalayan, 'di ba? Mm. Okay. So proceed tayo, verse 13. So yung mga yung mga bago, mas maiintindihan yung binabasa natin kung napanood nyo lahat ang video ng Mensahero yung sa OHC channel niya, YouTube channel. Kasi ang mga nandito po yung mga hard meat na hindi na namin ine-elaborate yung mga detalye kasi yun ay naipaliwanag ng maigi ng na Mensahero sa kanya mga YouTube channel. So, mas maganda balik-balikan nyo ang YouTube channel ng Mensahero para mas maliwanagan ninyo yung mga ibang sinasabi namin na hindi na namin dinidetalye. Yun lang po. Okay, so verse 13 tayo.
Mag-ingat kayo na huwag maghandog ng inyong mga handog na susunugin saan man ninyo gusto. Okay, yung saan man ay ihandog lamang ninyo ang mga ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh sa isa sa inyong mga tribo. Oh, so at doon sundin ang lahat ng aking iniuutos sa inyo. So hindi lahat ng tribo gagawa ng mga ito. Isa sa inyong mga tribo, ang tribong yon ay kay Judah. Kasi that time siya ang namumuno, tribo Oo. ni Judah. Kaya ang Jerusalem ang naging capital. Nandun doon ginawa ang templo. Kaya meron nga silang word na aliyah. Aliyah yung paakyat sa Jerusalem. Yun ang tinatawag na aliyah. Kasi doon sila nagtitipon-tipon para sa kapiestahan, yung 12 tribo. Hmm. So kaya sinabi pala dito pala isang tribo kasi Hmm. napakabigat nun kung bawat lahat ng 12 tribo o mga hindi sila nagkakasama-sama. Isa inyong mga tribo at doon sundin ang lahat ng aking iniuutos sa inyo. Gayunpaman, maaari ninyong katayin ang inyong mga hayop para kainin sa alinman sa inyong mga bayan at kumain ng karne hanggat gusto ninyo. Ayun. Pwede naman kayong kumain ng karne sa inyong mga bayan. Pero iba pag may kapistahan, Yung handog lang na susunugin at Oo, handog ng pagsasaluhan. yun lang ang dadalhin sa Jerusalem. Tulad ng pagkain gazela o usa, ayon sa pagpapala na ibinibigay ni Yahweh ang ating alahayam sa inyo. Kasi ang usa at gazela ay malinis na hayop yan, no? Pwede Hmm. rin nilang kainin. Pero hindi yan ni-require na na ialay. Hindi Hmm. kasi medyo wild yan, hindi mo mapaparami yan na nakakulong, no? Hmm. Kahit sino, malinis o hindi malinis, ayon sa batas, ay maaaring kumain ng karne. Oo, ngunit huwag ninyong kainin ang dugo. Ibuhos ito sa lupa tulad ng tubig. Okay. So, sa mga dati malinaw na yun, pero kung may mga katanungan, pwede nyo i-comment sa ating YouTube channel. Hindi, verse 17. Hindi ninyo dapat kainin sa inyong sariling mga bayan ang ikapu ng inyong butil, bagong alak at langis ng olibo, o ang mga panganay ng inyong mga hayop, o anumang ipinangako ninyo, o ang inyong mga kusang loob na handog o espesyal na regalo. Okay. So lahat ng mga vow ninyo, hindi pwedeng sa inyong tribo. Kailangan dadalhin talaga sa Jerusalem that time. Pero ito, Hmm. hindi pa alam ni Moses kung ano yung magiging capital o kung saan malalagay ang templo eh. Kasi Oo. alalahanin natin na una muna yun sa ah, sa may Samaria, doon muna sila naglagay ng halaran. So, natatandaan din ng yung mga inaalay sa templo ang Messiah, sino pa ba? Yung propeta na kay Saul, sino nga ba 'yon? Si Samuel. Samuel, o di ba dinadala talaga sila sa templo kasi yung inialay sa alahayam. So Pero nagbibiyahe sila sa na ilang panahon natin kaya, paano ba ito i-apply? wala tayong templo sis. Oo nga eh. Ah, At wala pa din tayong ah, lugar, unang saserdote. oo, Oo, na kung pag-aalayan. saan ihahandog. Mm. Kaya nga ang mensahero noon, nung hindi pa napapagawa yung templong inagaw sa kanya, Hmm. yung 'di ba, meron silang nag-ano siya ng mga ah cluster, Oo. ilang probinsya magkakasama, may halaran Pero doon. ngayon daw hindi wala nang sinusunog doon sa mga cluster. Oo, kasi wala Wala na ng silang halaran. tinanggalan Kumbaga, na sila ng inabandona na yung halaran ng mga cluster. Nako, naano pa naman yun ng mga na anoint kasi ultimo yung kahan ay tinanggalan na ng liwanag. Oo.
So centralized na lang ngayon ang kanilang Oo. paghahandog diyan sa malaking bahay. Oo. Kasi may templo na. Yun ang sabi Oo. nila. May templo na. Pero, pero proceed Yun nga tayo sa lang, verse oo. 18. Kasi kahit Yung templo ay may templo na-hijack. na tayo, Na-hijack na. oo, iba na ang namumuno na kagaya ng dati na ang templo noon ay, ang sinagoga noon ay pinamumunuan ng mga Romano, so, Pharisees, o mga Pariseo, Pariseo, mga Romano. So ngayon, Sadduceo. sa panahon natin ngayon, ay ganyan din ang nangyari. Oo. Kaya totoo pa rin Kaya, yung sinabi ni Solomon na kung anong nangyari noon ay nangyari din ngayon. What at has been will be ano, again. kanya-kanya, no? Ang Oo. mga tribo ay nagkanya-kanya kasi nawala ang templo sa Yes. kanila na hijack. Oo. At saka Okay. yun nga, 'di ba? Sabi nga na sa aklat yata ng Jeremiah na strike the shepherd and the sheep scattered. So Mm-mm. ngayon, simula nung namatay ang ating mensahero, na scattered na talaga ang mga totoong kawan. So yung nagkaipon doon, hindi yun yung Oo, kawan ng mesero. hindi yun ang kawan ng mensahero. Yung mga Okay. nagkaipon-ipon doon sa malaking bahay. Sila Okay. itong mga nailigaw ng mga Pariseo. Pariseo. Na tinanggihan ang may dala ng covenant. Oo. Ibig sabihin, Niyurakan ang pangalan ng mensahero na nagdala ng covenant, at sila ay ah, nagkaroon ng sarili nilang mga katuruan at oo. inagaw ang templo na Pero napag pinagtayo ng mensahero. oo. Napag-usapan nga natin, 'di ba, sis, na Oo. ang langis na inanon sa mensahero ay ang covenant. Yun Yes. mismo ang Oo. anointing sa kanya, yung covenant eh. At saka So ang pag tinanggihan, nag-anuhin sa tinanggihan mo, kanya ay si mismo, yung Yahweh the Son, oo. ang nag-anoint sa Ngayon, kung kanya. tinanggihan mo ang mensahero, tinanggihan mo rin ang Tinanggihan covenant. mo na rin ang covenant na Okay. dinala ng mensahero. Kaya Na tuloy, ipinangako oo. mismo ng King Yahweh Shai noon, di ba? Yes, oo. Papadala ako ng mensahero sa dakong silangan. Nanggaling mismo kay King Yahweh siya yon. Pangako. Oo, Okay. yung pangako niya. Yun nga Okay, lang, yung verse mga mga ah, nagyurak sa kanyang pangalan ay na talagang natanggalan na ng banal na diwa. Natanggalan na ng ilawan. oo. Kaya, Kaya nga, sinabi ng mensahero, wawasakin ko kayo, mga oo. priesthood. Sabi nga, di ba? Pero, Kaya ngayon, nananatili, marami nang nananatili man ang naliligaw. Levitical. Oo. Oo, nananatili naman ang Levitical, yung, yung covenant sa Levites. Yes, Nandiyan pa oo. rin. So, ang importante kasi yung covenant. Nasabi nga ng mensahero bago man siya mawala, mawawala man ako, ngunit iiwanan ko sa inyo ang covenant. At ang Mm-mm. kanyang tinig ay maririnig pa rin. Yan. Okay, verse 18. Okay. Pakimute po yung mga hindi magsasalita. Okay. Verse 18. Sa halip, kainin ninyo ang mga ito sa harapan ni Yahawa, ang ating alahayam, sa lugar na pipiliin niya kasama ang inyong sambahayan, kabilang ang inyong mga alipin at ang mga levita mula sa inyong mga bayan. So, pagsasalu-saluhan, Mm. doon kayo ay magsasaya sa harapan ni Yahawa at magpasalamat sa ating alahayam sa mga pagpapalang kanyang ibinigay sa inyong mga gawain. Okay. Pagpapalain talaga yung mga gawain, ano? Mm. Mag-ingat kayo na huwag pabayaan ang mga Levita habang kayo ay naninirahan sa inyong lupain. So, kapag pinalawak ni Yahawa ang ating alahayam, ang inyong teritoryo tulad ng kanyang ipinangako sa inyo, at kayo ay maghangad ng karne at sabihin, gusto kong kumain ng karne. Maaari kayong kumain nito hanggat gusto ninyo. So, gusto kong kumain ng karne. Parang ano to, humihingi ka ba? Hihingin mo ang buhay kay Yahawa? Oo, 'di ba? Oo. Nadaanan na Siguro, natin 'yan sa aklat ng Leviticus.
Oo, so ano, kailangan sasabihin mo pala ito. Sabihin, at kayo ay maghagad ng karne at sabihin, gusto kong kumain ng karne. Siguro dapat paghingi siguro ang statement na to, kaya lang yung Hindi, ano kasi nito. ano, kaya naman ito inulit ni ano ni Moses. Kasi ito yung ano nila, yung 'di ba nagkaroon sila ng ano, ng pagtatalo-talo. Bakit nyo kami dinala dito sa ilang na wala kaming makain. Gusto namin kumain ng karne. O, 'di ba? Kaya Oo. pinaulan ng ano, ng alahayam ng pugo. Oo. Pero Sila ito ay kasi, kumain ng instruction ano. lang kapag pinalawak. 'Di Hmm. ba? Ngayon, Oo. siguro ito ay gusto kong kumain karne. Siguro mali ang translation dito, parang ano, hihingin mo kay Aba. Ayan, gusto kong kumain ng karne. Hindi yun ano, hindi rin ang naisip. Kumbaga, Oo. sasabihin mo. Yun ito na ina-apply pa rin ng mga kapatid nating mga Islam. Oo. Talagang dinagdadasal nila at hinihingi nila bago sila magkatay, no? So, ganyan, at kayo ay maghagad Ano? ng karne at sabihin, gusto kong kumain ng karne. Instruction to eh. Oh, Maaari kayong kung kumain ito, nito hanggat gusto ninyo. siguro kailangan natin itong lagyan ng ano, ng Kapag ano to? kapag pinalawak, di ba? Oo. Lagyan natin siya ng ano, gusto kong kumain ng karne, kaya hinihingi ko ang buhay ng Ipag, hayop. Pwede bang ganon? kailan hindi na tayo nagkakatay sis eh. Yun Pero lang. ano, oo, kaya pero yun, dapat talaga magkaroon tayo ng sariling no? Pamili na kami. Oo. Para mahirap kasi pag gano'n no? Siguro ano na lang, pag bibili ako bago mo kainin, no? Hingin mo, hingin mo sa aba. Nato, Kaya ano, talaga, inonote ko lang. oo. Kaya talaga, alam mo, kailangan talagang Day of Atonement kasi yung mga, na hindi mo alam na nagawa mo, pero paglabag pala sa utos, no? Mm. Oh. 'Di ba Ano sis? to, hihingin sa alahayam ang buhay ng malinis na hayop. Ano yan? Nag-annotate, nag-ano ka? Anote lang. Ah, Ng ah, malinis na ah, hayop bago ang tandaan. patayin. Tandaan. Hingin Ano, sa halangan. Hingin sa so maglalagay tayo dito ng ano, tandaan. Hingin sa tandaan. alahayam ang Hingiin sa alahayam ang buhay ng malinis na hayop bago katayin. I-ano lang natin, ito ang 11 lang ang note. malinis Ay na ano, hayop bago patayin. okay. So, tandaan, hingin sa alahayam ang buhay ng malinis na hayop bago ito katayin. Malinis na hayop bago ito katayin. Katayin. Okay. So, ano lang natin to, goes ni 11, Oo. bracket, okay. So, kasi ito ang, tataka kasi ba't nag-edit tayo, ito kasi ay huling, yung pagbabasa, Oo, parang for final final ano to, printing, final bago, reading. bago i-print. At gusto namin kayo Oo. makasama. Hindi lang kami ang nag-aaral dito, Oo. kayo ay ah, preview o nakikita ninyo kung paano. Maaari kayong kumain nito hanggat gusto ninyo. Okay. Saan natin Verse 21. data? Verse 21. Kung ang lugar na pinili ni Yahweh, anin ko lang to, mo ko siya. Kung ang lugar na pinili ni Yahweh, ang ating alahayam, upang ilagay ang kanyang pangalan, ay masyadong malayo sa inyo,
Maaari ninyong katayin ang mga hayop sa inyong sariling mga bayan at kumain ng karne hanggat gusto ninyo. Oh, siguro nung maliit pa ang komunidad nila, Oo, sama-sama silang kumakain. pinapatay nila sa harap ng Oo, ng toldang tipanan. Pero kung yung buong Palestine ay kanilang masakop, syempre kanya-kanya na sila ng tribu, pwede na silang magkatay doon mismo sa kanilang bayan o kanilang tribu. Kainin ito tulad ng pagkain ng gazela o usa. Parehong malinis at hindi malinis ayon sa batas ay maaaring kumain. Ibig sabihin, kung defiled ka, pwede kang kumain. No, kasi may regular na dalaw. pagkain ito, 'di ba? Oo. Pero, kahit regular na pagkain pala, dapat hinihingi mo Oo, ang hinihingi ang buhay. buhay. Oo. Okay. Verse 23. Ngunit siguraduhin na kayo at ang inyong sambahayan ay hindi kakain ng dugo, dahil ang dugo ay ang buhay, at hindi ninyo dapat kainin ang buhay kasama ng karne. Oo. Kainin ang okay. Ang isip buhay yung dugo, ano? Dapat Oo. ninyong ibuhos ang dugo sa lupa tulad ng tubig. So, yung mga dinuguan talaga is Oo. no na no. Talagang ano, Layam. pinagbabawal talaga sa atin yung pagkain ng dinuguan at yung mga bagay na may ano, na may dugo. Mm. So, kung na-imagine ko ngayon, pati nung mga tag-ano nila, yung mga tag-gutom nila noon, ilang tao Oo. kaya ang nakatay nung mga ano yan, appetite. Okay, verse 25. Laging gawin ang tama sa paningin ni Yahweh upang ang lahat ng bagay ay umayos sa inyo, sa inyong sambahayan at sa inyong mga anak. Dalhin ang inyong mga itinalagang bagay at anumang ipinangako ninyo at pumunta sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Ihandog ang inyong mga handog na susunugin sa altar ni Yahweh, ang ating alahayam, kapwa ang karne at ang dugo. Ang dugo ay dapat ibuhos sa tabi ng altar ni Yahweh, ang ating alahayam. Ngunit maaari ninyong kainin ang karne. So yung dugo ay talagang ibinubuhos sa tabi ng altar. Mm. So ang Paano yung mga kinakatay sa halimbawa sa mga slaughterhouse? ano, Hindi naman sa, yun ibubuhos ang dugo sa may altar. Kasi ang ibinubuhos lang ang sa dugo, lupa. yung Oo. mga ihahandog sa Oo. Oo. kay Hawa. Oo. Pero kung wala na kaming halaran, sa lupa. Oo, sa lupa. Huwag lang Oo. kakainin, 'di ba? Oo. Ibuhos sa lupa ang dugo, basta huwag lang kakainin. Oh, natatandaan ko yung mga manok Oh. nun eh. 'Di ba? Ewan ko, sa bigas? Alam ko sa Bakit lang? probinsya, pag nagkatay ng manok, kinukuha yung dugo. Oo, inaano sa bigas? Ewan ko kung Oo. bakit. Bakit sa Hmm, bigas? hindi ko rin alam. At wala akong narinig na paliwanag tungkol doon. At saka kinakain pa nila yun eh. Oo. So, bawal na Kaya bawal yun. nilalagyan ng asin. Oo, parang di malansa. Oo. Alam ko kinakain nila yun. Tapos nauso nga yung ano, 'di ba, yung barbecue na pinatigas na dugo. Oo, yung Betamax. Oh, Betamax ba tawag doon? Oo. Tapos Ay, ang Adidas, yung paa. oo. Oo. Isaw, yung lahat walang tapon eh. Oo, walang Palong ba? tapon sa manok. Palong Oo. lang ata, ato ka. Oo. Kasi may Eh, ulo pati din. nga palong kinakain ng mga ano eh, mga nagpupulutan. Ganon. Oo, alam ko, Nilalambot talaga oo, yan. kinakain nila yan eh. Iniihaw nga lang. Oo. Okay, verse 28. 28. Mag-ingat na sundin ang lahat ng mga patakarang ito na aking ibinibigay upang kayo ay gumawa ng mabuti at tama. Si Yahawa, ang ating alahayam, ay pupuksain sa harap ninyo ang mga bansang inyong sasakupin at palalayasin. Pagkatapos ninyong palayasin ang inyong mga kaaway mula sa lupang kanilang inagaw, at pagkatapos silang mawasak, huwag kayong mag-usisa tungkol sa kanilang mga idolo.
na magsasabi paano sinasamba ng mga bansang ito ang kanilang mga idolo. Baka kayo ay matuto at tularan ang kanilang mga gawain. Oo, wag niyong alamin kung paano yung, paano, di ba, yung Oo, curiosity natin, paano yung ginagawa yun, di ba? O, oo, ah, yung mga pag ano nila sa mga anting-anting, panghuhula, even yun eh, dapat hindi mo pala inaalam yun. oo, Hindi ninyo dapat matutunan at tularan ang kanilang paraan ng pagsamba sa mga relihiyon dahil ginagawa nila ang lahat ng uri ng kasuklam-suklam na bagay na kinamumuhian ni Yahweh. Kahit ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay sinusunog nila bilang handog sa kanilang mga idolo. Actually ngayon hindi na sinusunog, talagang ah, ano, buhay. ah, siguro sa mga ano, pero yung the fact na yung iba, inaano nila sa prostitusyon, inaano nila sa internet, Oo, di ba? That oo, is pag-aalay din sa kanilang sa yung energy ng bata, nakukuha, nakukuha ng ng kanilang mga idolo. Yung pag natatakot ang bata, di ba? mm. Yung mga pedophilia, pagtakot ang bata, pero nakukuha niya yung energy ng bata. Di ba nauso pa yung yung bibidyuhan yung bata habang Oo, pinaparusahan? oo. Traumatic sa bata Oo, yun, ha? Grabe. talagang yung Kasi kakainin nila yun eh, yung pinanghahanap buhay nila. mm, Yep, babayaran ka ng mga, mga yung binabayaran, no? monster, Basta na mga mga kalahi ni no? grabe yun, ah. Usually, mga Japetite ang naggagawa nun eh. Oo. But, Talagang karumal-dumal ang ginagawa nila. at saka, yung mga din, gumagawang magulang nun, ewan ko Oo. na lang. Verse 32, tiyakin na mapangalagaan ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling ibinibigay ko sa inyo. Huwag ninyo itong dagdagan o babawasan. May Yata. mga reaction po ba? No? So proceed tayo sa Kabanata 13. Pagsamba sa mga idolo. Kung may lumitaw na propeta o isang manghuhula sa pamamagitan ng mga panaginip sa gitna ninyo at magbabangon ng mga tanda at kababalaghan. At kung ang mga tanda at kababalaghan na binanggit ay mangyari at ang propeta ay magsabi, halina't sumunod tayo sa mga idolo at sambahin natin sila. Huwag ninyong pakinggan ang mga salita ng huwad na propeta o manghuhulang iyon. Kahit pa powerful, basta may idolatry tayo o kaya Oo. anting-anting. Basta may anting-anting na, wag na yan, negative na yan. Oo. Maaaring sinusubo kayo ni Hawa, ang ating alahayam, upang malaman kung sinusunod ninyo siya ng buong puso at buong pagkatao. Oo, baka pinadala ng alahayam sa inyo, no? Mm. Titingnan kung gano'n ang pananalig mo sa kanya, no? O mangangalunya ka. Okay. Verse 4, si Yahawa, ang ating alahayam, ang dapat ninyong sundin at siya ang dapat ninyong sambahin. Tandaan ang kanyang mga utos, paglingkuran siya at manatiling matatag sa kanyang tipan. Kung may magpropesiya at manghikayat sa inyo ng ibang mga aral na nagsasabi, halika, gumawa tayo ng idolo o gawin natin ito at iyon. Ang huwad na propeta o manghuhulang iyon ay dapat patayin dahil sa pag-uudyok ng paghimagsik laban kay Yahweh, ang ating alahayam na nagpalaya sa atin mula sa Egypt. Ang huwad na propeta o manghuhulang iyon ay nagtatangkang agawin kayo mula sa tipan ni Yahweh, ang ating alahayam. Dapat ninyong alisin ang kasamaan sa gitna ninyo. Okay. Grabe, ano talaga ng parusa, no? Sa Oo. mga manghuhula. Oo. Okay. So sa verse 6, kung ang inyong sariling kapatid o ang yung anak na lalaki o babae o ang asawa na iyong minamahal o ang iyong pinakamalapit na kaibigan ay lihim na mag-anyaya sa iyo na nagsasabi, halina at sumamba tayo sa mga idolo o sumali tayo sa kanilang pagsamba at pakikisama. Naku, yung mga piyesta tayo, di ka, Mm. marami pagkain doon.
huwag kang magpadala sa kanila o makinig sa kanila. O mga imbitasyon o ano, lalo Oo. yung mga daang meron tayong gathering. Ngayon nga, may mga mga Valentine's gathering daw. Naku, Yun nga eh, mayroon ng invitation sa amin sa mga ano. mission, oo. Oo. Ay nako, sabi ko Oo. hindi na kami allowed na, na sumama sa inyo sa mga ganyan. Oo. Yung gathering lang, basta lang yung mga yung mga walang magawa sa panahon o magagawa ng Oo. okasyon para lang magkasama-sama ulit, Mm. mag-celebrate. O, kung wala lang sana, kung hindi nila baka patusin mo pa, di ba? Pero Oo. merong Valentine's ganyan, may Kaya nga Xmas eh. ganyan, ako. So, lahat Huwag, ng mga lahat ng kanilang mga tradisyon na mga kapistahan ay talagang ipinagbabawal na yan sa atin sa Covenant. pero So, kung celebration, halimbawa, may nakapasa sa bar or may nakapasa sa board o ganyan, okay lang pasado naman. sa, Kahit yung mga okay lang yan, birthday, no? di ba? Ina-allowed Birthday. naman sa Oo. atin. Oo, kasi papasalamat din Oo, tsaka pagpapasalamat at saka pasayahan, di ba? ano, um, Yung iba ano, nga nagbibigay pa ng offering, kasiyahan. di ba? Oo, Nag, kasiyahan. nagbibigay pa ng handog para Oo. fellowship Para offering, naalala ko yata yung yung mga nagbe-birthday dati doon sa Cavite. Oo, Nagpapas lahat sila eh para sa offering doon sa sa nag-birthday. oo. Tapos mag-fellowship Oo, offering sila, tapos no? magkakaroon sila ng Salo-salo. fellowship, salo-salo. Kasalo si Oo, Aba pag kasalo si ganun. Aba sa mga Kanya ganun. yung laman loob at taba. Oo. Okay, verse 7 tayo. Huwag kang magpakita ng awa sa kanila. Dapat silang alisin sa gitna ninyo. O yun, yung mga anak ko, tagpas. Pe- Oo. kahit pamilya mo, asawa mo, anak mo, no, o kaibigan mo, tagpas ang tindi, no? Mhm. Kaya lang kasi sa sa panahon natin, syempre hindi pa natin Oo. kasama sa covenant yung iba sa ating mga members Mm-mm. ng family. So hindi Oo. natin ito pwedeng i-impose sa kanila dahil hindi sila Oo. saklaw ng Hindi sila na Israelita, ng covenant. batas, ng Oo, mga batas ng Israelita. covenant. Oo. Pero kung kasama sa covenant, yan, matatagpas talaga. Oo, kailangan Oo. talaga. Dahil kung kasama ka sa covenant, nagpasakop ka na sa covenant, lahat Dapat ng mga sundin. kautusan na ito ay dapat mong sundin. Dahil kapag Mm-mm. hindi mo sinunod, maaaring isa ka sa dapat ano to, matagpas. Mm-mm. Saka mga O kaya naman ikaw ay noon ang panahon kasi magdudulot. nito, kasi puro Israelita sila, magkakasama pa Oo, sila noon. kaya nga. Kaya pagka Tapos 'di naiba, ba, ang masama lang kasi dito, yung kasalanan ng isa ay damay ang parusa sa lahat. oo, sa pamilya. Di ba nangyari dun sa mga Oo, nandilamon, pati anak kaya nila at nga mga eh. gamit. Kaya na Teka, mas pagsuway. dapat na tandaan ng lahat ng mga nasa loob ng covenant na hindi dapat nila itong susuwayin ng mga kautusan at alituntunin na inilalahad dito ni Moses na galing mismo sa ating alahayam. Kasi isa lang ang gumawa nito. Isa lang ang magkasala. Damay ang lahat sa kaparusahan. Mm-mm. Kaya kasi, nung panahon kasi nito, close-knit. Pag nagkasala ang ama, siya gagayahin ugali ng ama na pagka-rebelde. Ma-acquire nung anak niya, ginagaya, yung mga bata, wala naman silang telebisyon o Oo. internet para may pagkuhanan ng modelo, kundi yan tatay talaga, ang mga magulang nila. Kaya pag Oo. corrupt ang magulang, pati anak sigurado yan, Kaya nga yung sabi, ugali. hindi daw po pwedeng sawayin ng magulang ang anak kung ang gawain ng magulang ay ginagawa rin ng anak. Oo. Halimbawa, Na, naninigarilyo si tatay, nakita niya, nanigarilyo din yung anak. O hindi niya pwedeng oo. sawayin. O kaya Oo, ganun. manginginom ang tatay, nakita niya rin na umiinom din yung anak, hindi niya pwedeng sawayin. Oo. Kasi nakikita Prac sa kanya. practice what you preach.
Ganon Oo. din yung ano ganon din dun sa ano, 'di ba? Sa babaeng nangangalunya. Hindi Oo. ka pwede mambato kung hindi mo naging, kung ano, kung ikaw ay naging mapangalunya din ng Oo. ano, 'di ba? Kaya nag-alisan yung mga nag-aakis doon sa babae. Bakit wala mo ano, bumato ang unang ano, Ang hindi wala, nagkasala ay ang di nagkasala. Kasi oo. pangangalunya, ibig sabihin lahat sila nangangalunya. Ang babae naman, hindi naman nagnakaw, hindi Oo. naman hindi ka pwedeng mambato kung yung kasalanan ina-accuse mo ay nagawa mo rin, nakumit mo din. Oo. Oo. Kaya nga Siguro ito kung ang ano, ano, sino nga, sinasabi ko sa aking mga ano, sa aking mga oo, anak o sa aking asawa, sinasabi ko din na kung ano ang gusto mo na lakaran ng iyong mga anak ay lakaran mo rin ngayon. At oo. sinasabi ko din sa aking mga anak, kung anong nakikita nyo na nilalakaran ng magulang nyo, ay yun din sana ang inyong lalakaran. Pero may discernment sila. Kung mali, di, Oo, itama ninyo, di ba? itama Yung nila. lakad. Ngayon, Oo. kung makita naman nila na mali ang tinatahak ng kanilang magulang, pwede naman nilang sawayin. Mm-mm. Oo. Kaya lang, mahirap talaga magpasunod kung Oo, hindi mo ginagawa din yun. yun lang. Parang hypocrisy ang Oo. dating sa sa bata. Hypocrisy ang ginagawa ng magulang. Mm. Ako, kasi sabi ni iba, gawin mo yung sinasabi ko, wag yung ginagawa ko. Yun nga. Diba? Maging ang mga ano din naman, 'di ba? Yung mga Pariseo noon na Mm-mm. tinuturo nila, gawin ninyo itong sinasabi ko, pero wag niyo gagayahin yung Pero yung ginagawa ko. malasenggo pala, Yun na nangangalunya. nga eh. Lalo na yung Parang mga pare, bakit oo. pinagbawal sa kanila pag-aasawa, pero May mga napakarupok asawa din naman naman. pagkalabas ng Oo, simbahan may mga asawa naman. oo. Tapos Tapos itinuturo sa sila loob. din. Yun na nga Nako, tinuturo sa loob ng simbahan. Huwag kayong maninigarilyo, huwag kayong magiinom. Pero pagkatapos niya mag-priest, makita mo sa makikita mo labas. sa beer house. Makita mo sa labas, naninigarilyo pala. At nasa beer house din. Doble Oo. kara, no? Kaya talagang nandyan yung mga huwad na, to, mga Oo. tagapagturo na sila Naku, mismo mas ang matindi ang ano nila. sumusuway sa Oo. kanilang mga itinuturo. Mas matindi ang parusa sa kanila. Oo. Okay, verse 8 tayo. Okay. Dapat mong tiyakin na sila ay papatayin. Huwag mong ililigtas o itatangi sila. Naku, Grabe, ang may iyong kamay premedyo ang eh. dapat na unang gumawa upang sila ay patayin. At pagkatapos ay ang mga kamay ng buong bayan. Naku, kailangan yung kamag-anak mo pa, yung ikaw pa mismo ang Oo. una. Grabe, no? Kaya pala sinabi na kung mas mahal mo sila higit sa alahayam, hindi ka karapat dapat na maging no? So, Maging ito, lingkod. tinuwid naman ito ng mensahero, 'di ba? Ang sabi, may nagtanong nga kung ito ba ay applicable pa sa panahon natin ngayon. Ang iyong kamay ang dapat na unang gumawa upang sila ay patayin, at pagkatapos ay ang mga kamay ng buong bayan. Ano ba ang ginawa ng mensahero tungkol dito? Siya ang unang kumakausap doon sa mga nagkasala. Ngayon, kapag nagmatigas, inire-report niya sa buong kawan. Oo. Oh, Kumbaga ito yung itatama muna. oo, itatama mo muna. Maging ang Mesaya, 'di ba, nung dumating, yun din ang kanyang sinabi sa atin na Oo. ang sino mang nagkasala ay kailangang kausapin muna ng isa. At kapag hindi siya sumunod, magdala ka na Magsama ka ng pa ng dalawa. magsama Tatlo ka ba? pa ng dalawa. Pag hindi Oo, pa rin tatlo siya na kayo. sumunod, dalhin mo na sa ano to, sa kawan, sa Oo, congregation. katupon na. Oo. Oo, Kapulungan. Mm. dalhin sa kapulungan. At ititiwalag siya ng kapulungan. Ito ngayon ang Oo. katumbas nitong batuhin ninyo hanggang sa mamatay. Oo, So parang, siguro maraming dinilit dito yung mga mga Greek translator, no? oo, Batuhin agad, ganun agad. yun nga eh. Maraming tinanggal, no? Kaya nga nung dumating ang Mesaya, dala-dala niya yung yung sinabi nga ng mensahero, 'di ba, yung ano to,
Yung IRR, ano ba yon? Parang pinasama nila ang alahian dito eh, no? Oo. Parang gusto nila pa na ano na mabagsik ang alahiyam. Bato Mm. agad, hindi tinanggal na yung mga instruction na una, pangalawa, di ba? Yung Oo. mga ganyan yan eh. May due process, di ba? Oo, yung due process. Oo, Dala nga tinatanggal ng nila. ano, ng Messiah yung due process tungkol Oo. dito. Kasi ito talagang agaran itong pinagagawaan ng ano, Mm-mm. sinabi Saka dito. tanongin mo muna sarili mo, baka ikaw ang una nagkasala at kinaya ka lang ng ano, kamag-anak Oo. mo, di ba? O nagkulang ka sa paalala. Mm. Kasi di ba nga Halimbawa sabi, naman, pag-usapan halimbawa nyo to. ito ay mangyari sa iyong pamilya. Paano kung ang iyong pamilya kasama mo na sa loob ng covenant pagkatapos siya Oo. ay lumabag sa mga kautusan? Ano ang iyong gagawin? So ikaw muna itong magpapaalala sa kanya. Ikaw itong Oo. mag-aano sa kanya, mag ano to, magbibigay ng pangaral sa kanya at Oo. ipapaalala Paalala. o ipapaalala mo ang batas ng alahayam tungkol diyan. Pag hindi pa rin siya nagbago, adi dalhin mo na sa sa mga elders. Pag hindi pa rin siya nakinig sa mga elders, o di dalhin mo na sa kapulungan at itagpasin mo kahit anak mo 'yan o Oo. asawa mo 'yan o anumang kadugo mo pa 'yan. Pero Eh, meron akong nabasa na ano, na it is a very common ang ano, na ang pasto usually may rebelding anak. oo. May ano, kasi para siguro yung ano yun, na ano, hypocrisy ang nakikita niya sa magulang, kaya nagiging rebellious. Pero, Mm. kumbaga, kung meron ng pastor man na, ano, na walang rebelding anak, o hindi rebelding anak niya, that is, exception to the rule. Pero Oo. sabi nila, basta kung may pastor, may rebelding anak. So, ibig sabihin, hindi nakikita nung bata yung sinseridad nung kanyang magulang, Ah, ganun. hindi naman siguro sis kasi madami din naman na mga pamilya as yun talagang nagkakaisa sila. Masunurin yung mga anak Okay. nila. O kaya na lang talaga, very attractive sa Oo. sa kalaban, Kaya ang ano yun, ang nasa anak. ano din talaga yan eh, nasa upbringing din talaga ng magulang. Kung ikaw ay mahigpit sa iyong mga anak, talagang susunod yung mga anak mo. Pero kung maluwag ka, Hindi pinababayaan mo nga lang eh, pag sobrang kung higpit, yung rebelde. Oo, kung mas Actually, yung sobrang iba, higpit naman, nagre-rebelde. Kaya lang, sa oo, paghihigpit public naman, appearance. oo, sa paghihigpit naman kasi, laging nasa tamang approach at Oo, kailangan laging may paunawa o pagpapaalala. oo. Kasi 'di ba mayroon naman tayo Para mga sa kanila sariling din, di ba? may Para mga sa kanilang sariling kabutihan batas din. din naman tayo sa loob ng tahanan. Oo. So maliban pa doon sa batas natin sa loob ng tahanan, ay dapat mas higit ang batas ng alahayam ang ipapaunawa mo sa kanila. Kaya bata pa lang dapat Oo. Kaya ngayong sinabi, matrain na sa the way they should oo, go. Di ba? yung nadaanan natin na sabihin mo ito sa iyong mga anak kung ikaw ay habang ikaw ay naglalakad, na nakaupo Nakaupo, o babangon, yan. nakahiga. O, basta Sa lahat ng lahat ng pagkakataon ay lagi mong sasabihin at ipapaunawa itong mga batas ng alahayam. yun. Nawa Okay, ay proceed tayo, verse 10. oo, Oo, sige. oo. Batuhin ninyo sila hanggang mamatay dahil sinubukan nilang iligaw kayo mula kay Yahawa ang ating alahayam na nagpalaya sa inyo mula sa Egypt, mula sa lupain ng pagkaalipin. Sa gayon, ang lahat ng Israelita ay makakarinig at matatakot at wala nang gagawa ng gayong kasamaan sa gitna ninyo. Kailangan by example, Oo, pakita by ka ng example talaga. example sa iba. Kasi pag nakisama ka, ay gagayanin ng iba. Hmm. Kung marinig ninyo na may nagsabi tungkol sa isa sa mga bayan na ibinibigay ni Yahweh ang ating alahayam sa inyo upang tirhan,
na may mga manggugulo na lumitaw sa gitna ninyo at nag-akay sa mga tao ng kanilang bayan na malihis sa pagsasabi, halina't sumamba tayo sa mga idolo. Kung gayon ay dapat ninyong imbestigahan, siyasatin at alamin ng mabuti. Kaya ang mga ano eh, di ba ang mga kahit pumunta ka sa mga tribo katutubo natin, pag may bagong salta, talagang binabalita muna nila sa ano, parang Oo. kina Datu o yung mga elder doon, no? Oo. Para mga elder nagsisiyasat kung ano ba, baka makurap ang kanilang mga kababayan, di ba? Oo. Kaya mahigpit din pag pumunta ka sa mga kabundukan. Kailangan Mm. madadaan ko muna sa elder, papakilala ka. Mm. Okay. At kung totoo at napatunayan na ang kasuklam-suklam na bagay na ito ay ginawa sa gitna ninyo, dapat ninyong tiyakin na patayin sa pamamagitan ng tabak ang lahat ng naninirahan sa bayang iyon. Dapat ninyong ganap na sirain ito, kapwa ang mga tao at ang kanilang mga hayop. Grabe, no? Pati Verse mga 16, hayop. pati yung hayop, oo, mga tao. So, ano parang kumbaga sa ano, cancer, inaano na, tinatanggal, no? O Mm. ano, tinatanggal, Pati tinatanggal ugat. ang cancer sa lipunan. Verse 16, titipunin ninyo ang lahat ng nasabsab sa bayan sa gitna ng liwasan at ganap na susunugin ang bayan at ang lahat ng nasabsab bilang isang handog na susunugin kay Yahawa, ang ating alahayam. Oh, yung mga nasamsam Oo. Ano kaya itong mga bagay ay na nasamsam susunugin. nila? Siguro mga kasangkapan nila, no? Mga kasangkapan ng mga ano, yung mga ginto't pilak nila. Yung ginto't Pero, pila kasi sis, hindi yan nasusunog. Lilitaw at oo. lilitaw yan na puro. Mm. So yung mga mga kahoy, masusunog yan. Pero ang ginto't pilak, lalabas at lalabas. Lalo sila nagiging nare-refine pag nasusunog. Mm. Hmm. Hindi, kung paano kung ano, ginawa nilang mga idolo yon, mga ginto't pilak. Ay, di ba susunugin din nila yon? Ah, oo nga, ano? Susunugin pa rin talaga, no? Oo, kaya lang, Basta dumaan na sa apoy. oo, kaya lang dito, bakit ano, lahat ng nasamsam ay susunugin bilang handog kaya hawa. Oo, ihahandog. Bilang Oo. isang handog na susunugin kaya. Paano nga kung ang mga Yung nasamsam mga nila? hayop, yung mga hayop siguro to. At ang Oo. lahat ng nasamsam eh, bilang isang handog na susunod Titipunin, kay oo. Yahweh ang ating alahim. Kasi 'di Baka ba ang nasamsam na hayop, pinapapatay niya dito. Dapat ninyong ganap na sirain. Oh, sirain ito kapwa ang mga tao at ano mga yan? kanilang mga Hindi, hayop. 16. Oo. Oh, kaya nga Diba, dito sa 15. titipunin ninyo ang lahat ng nasamsam sa bayan sa gitna ng liwasan at ganap na susunugin ang bayan. At ang lahat ng nasamsam na hayop siguro to bilang bilang isang handog na ay hindi lahat eh. Hindi, lahat nga Ang So buong bayan. walang binanggit na hayop. Oo, ang bayan mismo. Oo. Paano Buong nga? Kasi bayan. ang konteksto kasi nito ay yung mga idolo. Oh, Ang sinasabi dito, 'di ba? Kung marinig ninyo na may nagsabi tungkol kapwa-tao sa at isa sa kanilang mga mga, bayan na oo, ibinigay ni Yahweh, ating alahayom sa inyo upang tirhan, na may mga manggugulo na lumitaw sa gitna ninyo at nag-akay sa mga tao sa kanilang bayan na malihis sa pagsasabi, halina't sumamba tayo sa mga idolo. So, oo, ang pinag-uusapan dito ay yung mga idolo. Kaya kung mayroong mga tao na ganito na akayin ka para sumamba sa idolo, pinapapatay yung, oo, kailangan doon silang kapwa-tao, ang patayin. mga tao at ang kanilang mga Pati hayop. ang mga Okay. hayop nila ay papatayin. So, ano Punta itong tayo mga sa bagay? 16. Yes. Ano itong mga Titipunin bagay ninyo ang na, lahat ng nasamsam sa bayan sa na gitna ng nasamsam? liwasan. O ilalagay mo sa liwasan at Mm. ganap na susunugin ang bayan at ang lahat ng nasamsam bilang isang handog na susunugin kay Yahweh, ang Ano ating nga itong alahayam. mga bagay na ito na susunugin? So, kung hindi ito malinaw, Siguro lagyan natin, titipunin ninyo ang lahat ng nasamsam na idolo sa bayan. Hindi lang, lahat na, hindi wala lahat nakalagay ng eh. bagay. Paano nga kung ang nasamsam nila ay mga ginto't pilak, ngunit mga ginawa namang idolo?
Di ba kasuklam-suklam kay Hawa yun? Bakit nila susunugin na ihahandog kay Hawa? Ang bayang iyon ay Okay. mananatiling isang guho magpakailanman at Magpakailanman hindi na at muling hindi na muling itatayo. itatayo. Okay, so Mm. talaga susunugin lahat pati yung mga ari-arian at wala Oo. sa mga bagay na isinumpa ang dapat matagpuan sa inyong mga kamay. O yung mga idolo, wala sa mga Oo, bagay yung na mga isinumpa. idolo, pero Okay. bakit nga ihahandog kay Hawa yun? Hindi, yung ano, dahil pinag-utos niya na ano, wasakin, 'di ba? Yung mga Hmm. corruption. Pati yung mga tao at hayop at yung bayan. Kasi sa mga ano to, kanaan na ito eh. O kaya nga, yung lugar kasing pupuntahan nila ay lugar ng mga Canaanites. Oo. So, Pero sila ay, hahayaan ang mo mga eh. Kasi Canaanites ay sumasamba sa mga idolo. So mm. ngayon, ang kanilang mga sinasamba ay gawa sa ginto't pilak. Hindi, meron ding clay meron ding Ah, kahoy. oo, mga Walang ganon. nakalagay dito. Hindi What naman if, kasi sinabi kung ano yung ano eh, yung naidolo lang eh. Pag mag oo. ano, parang may nag-aya lang na ano, yung basta Pero gumawa ng ang ano, tanong ko lang kasalanan, kasi idolo dito, nga, ano? halimbawa lang, ang nasamsam nilang mga kagamitan ay mga idolo na gawa sa mga ano, sa kung anumang bagay. Kasama rin ba yun sa susunugin at ihahandog kay Dapat, Yahweh? mas dapat. Kaya nga 'di ba ilalagay sa ano sa center. Oh, Lahat ng gamit at idolo, lalo na yung idolo. Pati mga oo. bahay nga hayaang guho eh. Pero hindi dapat yun ihahandog kay Yahweh. Di ba nadaanan natin sa isa, ano, sa mga unang chapter na Mm. ang mga idolo ay hindi dapat inihahandog. Kaya nga, Nasusunugin. oo, nasusunugin. Kaya nga Pero paano yung iba ginagawang paano nga panggatong? yung Paano yan? gintong Goya? Ano bang ginawa ni Moses? 'Di ba sinunog niya, ginawang pinulbos at itinapon sa sapa o sa ilog. Hindi naman talaga dapat ihandog yan. Mga Hmm, ritual yan eh. Kasuklam-suklam nga sa kanya yan, kaya dapat lang. oo. Amin dati ang ginagawa namin, yung gustong magtanggal, Baka sis, namin. baka yung nasamsam na hayop. Kaya kasi sabi ko Hindi baka kasi, nasamsam na hayop bilang isang ah, hindi sunugin kay kasi ang Hawa. sabi, ang utos kasi dito, yung mga tao kasama ng kanilang mga hayop ay papatayin. Oo. Pero ito, yung mga bagay na nasamsam nila, titipunin lahat sa gitna ng liwasan at doon Tatanggalin susunugin. natin yung ano bilang isang handog na Oo, susunugin. parang, oo, kasi pag sinabing lahat yun ay handog kay Hawa, Hindi. parang contradiction ito Sige, doon sa sige. mga Ang lahat, naunang chapter. ang lahat ng nasamsam ay tanggalin Oo. na, ganun na sunugin ang bayan at ang lahat ng nasamsam. Period. Hmm. No? Tapos, bilang isang handog na sunugin, tanggalin natin. Oo, Oo. period na ito dito. Kasi baka Ang nasamsam. Oo. ayan, i-delete natin Ano ba, ito. tingnan muna natin sa English. Tingnan muna natin. Ano Oo, tong sige, ano? ikumpara mo. Anong Nasa ano tayo? Chapter 13. Ang bayan. Oo, chapter 13, verse 16. 13:16? Oo. Basta three times Deuteronomy Deuteronomy 16:13. 13:16. Celebrate. Teka muna, wait. Parang ibang ano. 13 ba? Wait. Iba atang Oh, chapter to yung ano. 13:16. Oo, nagkamali Deuteronomy nga ako ng 13:16. chapter. 16. Ang nakalagay dito, you are to gather all the plunder of the town into the middle of the public square and completely burn the town and all its plunder as a whole burnt offering to Yahweh. Oh, tinan mo, completely burn the town and its plunder as a whole burnt. Buong.
whole burnt offering to Yahweh our Alhayam. The town is to remain a ruin forever, never to be rebuilt. O Oo. parang as a whole burnt offering. Yung town and all its splendor. As a, as a Siguro, whole burnt offering to Yahweh. hayaan na lang natin na ganito kasi Oo. inutos din ito parang kasama sa Oo. utos sa kanya. Parang, yan, naalay ko sa iyo yung ano, kasi yung at ang lahat ng nasamsam bilang isang buong handog, na susunugin kay Yahweh. Isang buong handog na Ayun. susunugin kay Yahweh. At nga, ginawa ko na whole Oo. bilang isang buong handog. Yung buong town, parang hindi handog mo. Kasi Oo. okay. Sa bagay So, dinagdagan pa kung natin. isang ano din natin ito, kung hayaan na lang natin siya, ang ibig sabihin nito ay basta sumunod ka lang sa kung Oo. ang iniutos ni Yahweh. Pag Regardless kung sinunod mo mayroong yon para kay oo, Yahweh yon. para kay Yahweh Dahil, yun. Parang ito sinunod yung mo. ginawa mo bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, regardless Oo. kung mayroong idols doon, basta ito ay ginawa mo ayon sa kanyang iniutos. Oo. Oo. Okay. Sige, hayaan na natin Ang yan. bayang iyon ay mananatiling isang buho magpakailanman at Oo. hindi na muling itatayo. At wala sa mga bagay na isinumpa ang dapat matagpuan sa inyong mga kamay. Dapat kasama din siya sinunog, no? Oo. Pagkatapos, si Yahweh ay tatalikod mula sa kanyang matinding galit. Hmm. Magpapakita ng awa sa inyo at magkakaroon ng habag sa inyo. Padadamihin niya ang inyong bilang tulad ng kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Dahil sinunod ninyo si Yahweh ang Alhayam sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng kanyang mga utos na aking ibinibigay sa inyo ngayon at paggawa ng tama sa kanyang paningin. Yada. Yada, hallelujah, Alhayam. Ay, thank you, Aba. So, marker na tayo dito, mga kapatid. oo, amen. Gusti ka ba, sis? Sige, hanap tayo. Okay, so maraming salamat, mga kapatid. Maraming salamat kung medyo may kalituhan sa aming pag-edit kasi we're just being faithful do sa English na ginawa namin Oo. sa Hero. Yung tinama namin sa Hero ay talagang faithfully naming sinusunod, tinatranslate ito sa Tagalog. Yada. Okay, so maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kapatid. Be blessed. Shalom. Be blessed. Sa awit ko lang sasabihin, baka sakali ikaw ay nagising. Mahaba na rin ang iyong himbing, kailangan na ikaw ay tatikin. Ipaalala ko sa'yo kung bakit ka nagkaganito. Nabihag ka ng mga dayuhan, nilasing ka ng buwan na kagandahan na siyang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Ang dugo mo'y Pilipino, isang maharlika. Likas sa puso'y kabutihan ang nananalaytay sa iyong kaisipan.
At ang iyong mga ninuno may bakas na naiwan na dapat matandaan. O pero ikaw ang bayan at ang pinanggalingan ng buong sambayanan. Ipaalala ko sa'yo kung bakit ka nagkaganito. Nabihag ka ng mga dayuhan, nilasing ka ng buwan na kagandahan na siyang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. At siya hawa mula noon hanggang ngayon, nakatingin sa paglipas ng panahon. Pag-ibig niya at kalinga di matatago. Lahi na siya ba, babangon ka ngayon. At ito ang panahon, Pilipinas. Ipaalala ko sa'yo kung bakit ka nagkaganito. Nabihag ka ng mga dayuhan, nilasing ka ng buwan na kagandahan na siyang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. At siya hawa mula noon hanggang ngayon, nakatingin sa paglipas ng panahon. Pag-ibig niya at kalinga di matatago. Lahi na siya ba, babangon ka ngayon. At ito ang panahon, Pilipinas.